Alam mo, kung ayaw sa'yo, huwag mong ipagpilitan ang sarili mo. Kasi hindi mo kailangan na manglimos ng pagmamahal. Huwag mong ibaba ang sarili mo sa taong walang pakialam sa tunay na nararamdaman mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Oo naman talaga ang sagot ko sa lahat ng tanong. Crush ko na talaga kaagad si Tito Berto nung unang beses na makita ko pa lang siya. At oo din talaga ang sagot. Kasi nag-enjoy talaga ako nung unang matikman ko ang nais niyang ipatikim ulit sa mga sandaling to. Gagawin ko na kahit kinakabahan ako. Gusto ko din naman kasi si Tito Berto. Kaya ito, ibinababa ko na yung mga dapat ibaba. At nung makita ko na ang kakainin ko, parang natutuyuan ng laway ang lalamunan ko sa sobrang kaba. Kinakabahan ako, pero wala nang atrasan. Hahawakan ko na para masimulan ko na. Kaya, eto na. Hala, may nakatok sa pinto. Gagi, kung kailan naman magsisimula na ako, saka naman may kakatok. Buti na lang at nakalak ang pinto. At eto, nagmadaling magtaas ng short si Tito Berto. Natawa ng tawa. Tapos ayan, nagkumot siya. Ako naman, diretso sa may pintuan. At binuksan ko kaagad. At nang mabuksan ko ang pinto, ala, si Mama, nakauwi na pala siya. Mama, nakauwi ka na pala. Kakarating ko lang. Nasabi sa akin ni Manang na nakauwi na daw kayo. Tara, samahan mo ako magluto ng sinigang. Tulungan mo ako maghiwa ng talong at labanos. At may binili din akong saging na paborito mo. Ha? Saging? Hindi naman ako mahilig dun, Mama. Ang dula sa lalamunan nun. Sorry anak. Akala ko kasi yun na ang paborito mo. Tsaka bakit pa nakalak ang pinto? Ano bang ginagawa nyo? Wala Mama. Nagkukwentuhan lang talaga kami. Tsaka tara, magluto na tayo. Berto, diyan ka lang muna ha. Magluluto lang kami ni Mama. Anak, Miguel. Ano ka ba? Baka gusto ni Berto na tumulong. Berto, anak, gusto mo bang tumulong sa pagluluto? Nako, tita. Oo naman. Kung di mo natatanong, ako ang pinakamasarap na magluto ng sinigang sa baryo namin. Ay, nako iho. Nasabik tuloy akong matikman ng sinigang mo. Tsaka pwede ka nang mag-asawa. Single si Miguel. Mama, anong sinasabi mo? Anak, andiyan ka pala. Sorry, bagay kasi kayo. Tita, hindi lang bagay. Pinakabagay sa lahat. Hala, teka lang iho. Kalmahan mo. Kinikilig ako masyado. Mama, ano ba? Para kang luka. Magluto na tayo. Ay anak. Pero
Ang haba ng hair mo. Diyos ko, dalaga ka na. Ang ina ng mama oh. Ayoko na. Hindi na ulit ako uuwi dito sa susunod. Anak, biro lang. Ikaw talaga napakaseryoso mo. Tara na nga sa kusina. At kayo na lang ni Berto ang magluto. Berto, iho. Ikaw na ang bahala kay Miguel. Turuan mong magluto ang bunso ko. Opo, tita. Ako na po ang bahala sa lahat. Ituturo ko po kay Miguel ang lahat ng dapat niyang matutunan. Kaya ito, ngiting-ngiti si mama nung umalis siya, grabe. At si Tito Berto naman, sakay na sakay sa trip ni mama. Nakakainis. Miguel, tara na. Magluto na tayo. Sige, Tito Berto. Ano bang unang gagawin? Hugasan mo yung mga gulay habang naghihiwa ako ng karne. Wika ni Tito Berto. Kaya naman, hinugasan ko na kaagad ang sinabi niya. Hinugasan ko na yung sitaw, kangkong, labanos, kamatis, gabi, siling haba. At ito yung pinakahuli, yung talong. Grabe. May naalala ko sa talong na hinuhugasan ko ngayon. Ang laki kasi ng talong na to. Parang ganito yung kakainin ko sana kanina, kaya lang si Mama epal. Kaya nung mahugasan ko na lahat ng gulay, nakaupo na lang ako sa may lamesa habang pinapanood si Tito Berto. Grabe, sanay na sanay talaga siya sa paghihiwa ng mga gulay. Miguel, yung kanina, mamaya na natin ituloy. Ha? Alin, Tito Berto? Miguel, ayan ka na naman eh. Mahal na yata kita talaga. Okay lang. Ala, seryoso ba si Tito Berto? Di kasi siya sa akin nakatingin nung sabihin niya yun. Doon siya nakatingin sa hinihiwa niya. Pero teka, anong isasagot ko? At ito, bigla na lang sumulpot si Mama. At ayun, kumuha siya ng baso at nagtungo sa ref namin. Kumuha siya ng tubig at bago siya umalis, may sinabi siya. Miguel, anak. Yes na kaagad. Wika ni Mama. Hala, nakikinig ata si Mama. Epal talaga eh. At ayun, umalis na siya. Miguel, mag-yes ka daw, sabi ng mama mo. Wika ni Tito Berto. Ay naku. Pero kung gusto ni Mama, para sa akin si Tito Berto, ano pa bang magagawa ko? Gusto ko din naman eh. Kaya, sige na nga. Oo na nga. Yes na ang sagot ko, Tito Berto. Mula nang sabihin ko ang salitang gustong marinig ni Tito Berto, napansin kong sobrang tamis ng kanyang mga ngiti habang nakatitig sa aking mga mata. At ang labis na kinagulat ko, may luhang umagos sa kanyang mga mata. Hala, bakit ganun? Bakit siya lumuha? Agad naman niya itong pinawi. Mahal na ba ako ni Tito Berto? Miguel, sorry. Luha ng kaligayahan yun. Mahal kasi talaga kita. Kahit saglit pa lang kitang nakikilala. Mamaya na kita yayakapin at hahalikan ha. Kasi ang papa mo, ayan na. Wika ni Tito Berto. Napalitan ng kaba yung kaligayahan na nararamdaman ko. At si Papa eto,
tumayo sa likod ko at tumawak sa balikat ko. Kinakabahan talaga ako. Hindi kasi kami close ni Papa. Paano kapag nalaman niya? Baka bugbugin niya ako. Anong gagawin ko?